Nabanggit po ni Senator Laila de Lima na ang leader mismo ng Davao Death Squad ay mismo yung dating mayor din, Mayor Rodrigo Duterte. Did I hear it right, Mr. Chair? Yes, those are the claims of those witnesses that we talked to. That is also the claim of Edgar Matobato and Arturo Las Cañas. At Mr. Chair, siya po yung merong alias na Superman bilang leader ng Davao Death Squad. That is correct. Mr. Chair, given na meron ngang mga rewards doon sa mga napapatay na mga suspects or involved di umano sa drug trade, Mr. Chair, ano ang source nitong binayad doon sa mga kasama yung mga informants, yung mga civilian na mga force multipliers, pati sa mga assassins? Nabanggit ko po yan sa statement ko kanina o sa presentation ko kanina na meron nanggagaling from the Office of the Mayor itself, the intel funds from the Office of the Mayor. The DDS logistics and finances came from the Peace and Order or Intel Fund of MRRD. That's according to the CHR witnesses and also from Las Cañas ICC affidavit. Mr. Chair, may we get once again yung breakdown, ano po yung mga pwedeng pinagpuntahan nitong intelligence funds? Halimbawa, as mentioned, meron pong pati mga Christmas gifts dun sa mga police na aktibong nagpatupad ng ganitong tipo ng giyera kontra droga. Yes, yung nasa isang slide kanina, yung according to the CHR witness, kung ilan yung amount, kung magkano yung amount for the 1988 to 2000 period. Kasi sinabi ko kanina na actually two periods yung DDS, 1998 to 2000, then 2001 to 2016. Nagkaroon ng break nung naging congressman yung dating mayor. Now, so 15,000, 5,000 to the handler, 10,000 to the assassins, and then yung sa 13,000 to 15,000, 3,000 to 5,000 for the handler, 7,000 to 8,000 for the assassins, and 500 to 1,000 for civilian informant abanteros. They call them abanteros. Yung kay Mr. Las Cañas naman, ang sinabi niya sa kanyang affidavit, DDS members were paid anywhere from 10,000 to 20,000 for every victim. Yun yung sa mga ordinary victims. At yun meron naman tinatawag na special project killings, mas mataas. They were rewarded anywhere from 100,000 to 1 million pesos depending on the status of the target. Yun po ang mga natandaan ko nung binasa ko yung affidavit ni Mr. Las Cañas, at doon din po nung binasa ko at review ko yung aking personal investigation notes from the CHR investigation. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, merong nabanggit din na merong weekly gas allowance. Bahagi po ba iyon ng bayad sa mga police na nagpatupad ng Davao level war on drugs? Merong weekly gas allowance, may Yes. bukod pang cash allowance, tsaka Yes. Christmas gifts. According to Mr. Las Cañas, this includes weekly gas allowance, monthly cash allowance, and Christmas cash gifts. Mr. Chair, ano po ang pagtingin ng ating resource person, Senator Laila de Lima? Kasi kung ang nabanggit ni Colonel Garma ay pinatupad ang Davao model from, ang scope lang ay sa Davao City at ginawa itong isang nationwide na drug campaign. At ang source ng funding para dun sa rewards, Mr. Chair, ay ang intelligence fund sa Davao City. Posible po ba na ang ginamit din dun naman sa nationwide na war on drugs ay ang intelligence funds, pero this time
ay yung intelligence funds ng Office of the President? Mr. Chair, Your Honors, the possibility is always there, but I have no knowledge about that. I don't know that. Wala pa po akong nakita na mga dokumento na nasa akin na yun talaga ang source nung drug war na from 2016 up to 2022. But it's quite possible kasi meron talagang reward system. We can only surmise at this point in the absence of direct evidence na meron talagang magsasabi kung saan talaga yun ang galing. Maybe sila Colonel Garma, sina Colonel Leonardo, baka alam nila because they were part of that. Si Colonel Garma, yung inutusan according to her na maghanap ng pwedeng mag-implement ng drug war based on the Davao model. And this is, yung sinabi ko kanina, this was the Davao model. May kasamang mga reward, may kasamang mga cash incentives, may bracketing din. Depende kung sino involved, kung sino papatayin. And so that's the reward, that's the incentives. So, posible rin na gumamit uli ng Intel Fund, this time from the Office of the President. Thank you, Mr. Chair. Before I proceed sa iba kong tanong, dahil Mr. Chair, kung doon pa lang sa unang taon ng pagpapatupad ng war on drugs sa ilalim ni former President Rodrigo Duterte, doon sa Committee on Human Rights, nakuha nating figure at mismo ay yun pa yung sinight na accomplishment sa report ng Presidential Communications Office ay umabot sa nasa ilang tens of thousands. Kung ang iti-take nating figure, Mr. Chair, ay 20,000, kasama doon yung mismo ay confirmed na police yung pumatay, tapos maging yung mga vigilante killings, Mr. Chair, na ang pumatay ay pwedeng hindi kilalang mga tao, pero bahagi yun ng tinuturing na tagumpay, di umano, ng war on drugs. Kinompute kasi natin, Mr. Chair, kung 20,000, doon pa lang sa time frame na yon, 20,000 na yung mga napatay. Tapos, kung yung minimum na reward ay 50,000, assuming pa lang na mga small time or yung mga peddlers, yung mga pinatay, Mr. Chair, at least aabot ko, imomultiply natin, Mr. Chair, 20,000 times 50,000, kakailanganin ang nasa 1 billion pesos pa lang dun sa mga rewards sa pagpatay, Mr. Chair. Hindi pa kasama dito yung mga allowances, yung mga kung merong mga weekly gas allowance pa rin, weekly cash allowance at iba pa. Sa rewards pa lang, Mr. Chair, sa ganong time frame, 1 billion pesos na ang kailangan. Pero Mr. Chair, kung ikukumpara kasi natin sa intelligence funds pa lang ng PNP, and let's take yung first year ng Duterte administration, ang intelligence funds ng PNP noong 2017 ay nasa 468 million pesos lamang, Mr. Chair. Walang kalahating bilyong piso ang intelligence funds ng PNP. So kung ganun, Mr. Chair, saan pwede talagang kumuha nung ganun kalaking pera bilang pangbayad, bilang premyo doon sa mga pulis na nakapatay? Kaya Mr. Chair, kung magpo-process of elimination tayo, dahil PNP lang naman yung pwedeng ahensya, sana na pagkunan ng ganun. Pero then again, kahit yung intelligence funds ng PNP hindi sapat. So wala nang ibang agency, Mr. Chair, na merong mas malaki pang intelligence funds na pwedeng pagkunan, walang iba, kundi yung mismong Office of the President. Lalo na kung itutugma din natin yan dun sa mga testimonya na merong mga taga-presidential management staff na bahagi rin nung channel, nung reward system na ito mula sa
presidente patungo sa mga kasunod na mga level ng mga police officers, maging si Senator Bongo, si PNP Chief Bato de la Rosa, at iba pang mga dating opisyal under the Duterte administration. Kaya with that, Mr. Chair, tingin natin meron ding sapat na batayan para atin na ring silipin paano ginamit ng Duterte administration ang kanyang intelligence funds.